Now, in this lesson, we are going to discuss your fifth week module. So, let's start with the introduction. So, lagi kayong titingin sa ating module, lagi kayong titingin dito sa ating um, ano, sa ating left side kasi titingnan nyo kung anong week na ba yung sinasagutan nyo para mas madaling magtanong din sa akin. Now, let's have the learning competency first, or our objectives. You're going to illustrate a relation and function. You're going to verify the given relation is a function, determine the dependent and independent variables, solve the domain and range of a function, and also you're going to solve problems involving functions. So, itong ating module ay nahahati sa dalawa sa isang page. So, ang unang part dyan ay itong ating left side at ang ating right side naman ay ikalawang part. So, parang nagbabasa lang kayo ng libro dito sa ating module. Now, let's have our lesson 1, the function and relation. Bago tayo mag-function, alamin muna natin kung ano nga ba ang relation. Hindi basta relation na alam nyo ngayon, yung may jowa and may GF, BF, relation agad. No. Sa math, meron din tayong relation. So, function and relation. What is relation? A relation is a set of ordered pairs, x and y, where x is the input and y is the output value. The domain is all possible inputs values of a relation. Ibig sabihin, ang ating domain ay x. And the range is all possible output values of the relation. Ibig sabihin, ang range ay ang ating y. Domain is x, range is y. Okay. Now, relation can be represented in many ways, including as ordered pairs, table, graph, and mapping graph. So, ito yung sinasabi ko. Ang una dyan ay ang ordered pair. Ito, ang relation ay pwedeng i-present using ordered pair. So, ito yung example number 1. The given relation represented the number of boxes of candy sold and money earned. So, 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16. So, ulitin ko, ano ang domain? Ito ay ang X. At ang range naman ay ang Y. So, ilalagay natin sa lahat ng domain dito. 1, 2, 3, 4. They are what we call the domain o nasa x-axis. At ang range naman ay ang mga nasa y-intercept rather, the axis. Y-intercept. 4, 8, 12, and 16. So for our example number 2, relation naman. Input X, output Y. Ang input, age of the boys. Ang output, height in inches. Inches. Yan. Pwede din naman nating i-present ang relation using table. Katulad nito. Saan ang ating pen? Ito, katulad nito, table. So, ito, sinulat lahat ng x dito sa part na ito. At lahat naman ng y ay nakalagay dito. Yan. Pwede din naman siya sa mapping diagram. Okay, age, tsaka height. Okay. Yung mapping diagram, pwede mo siyang ituro-turo ng ganyan. Ayan, halimbawa itong 7, dapat nakaturo siya sa 41. Ayan. Itong 8, dapat nakaturo kay 45. Ayan. Ganon ang mapping diagram. Now, let's have graph. Ito yung pinakasikat sa lahat. Graph. Pwede natin siyang i-represent ang relation using graph. Halimbawa, yung 8, dapat nakatapat siya sa 45.
Hanapin natin dito yung 8, tapos sa 45. Ayan, nasa gitna ng 40 at 50. Ganyan naman kung paano i-present ang graph. Now, let's proceed to this one. The domain and range. Lakihan natin. The domain and range of the relation. Domain. Okay, this is a range. Now, pagkatapos natin sa relation, dumako naman tayo sa function. Ano nga ba ang function? Some relationship make sense and the others don't. Aww. Function is a relationship that makes sense. A function is a relation that for each input, all possible values of x, there is only one output. Yan, sabi. Ang sa function, kaya siya tinawag na function, at kaya tinawag din siya na relationship that makes sense. Kasi isang input ay para sa isang output lang. Halimbawa, ang basong ito ay para sa akin lamang. And hindi ito pwedeng maging mapapunta sa ibang tao dahil ito'y akin lamang. That is function. Function can be represented in many ways, including as ordered pairs in table, graph, and mapping diagram. Yan. Pwede din naman siyang i-present katulad nung pinakita natin sa inyo kanina. So, pakitandaan muna ito. All functions are relation, but not all relations are function. So, anong ibig sabihin nito? So, all function are relation. Tama, kasi kung nakikita niyo itong diagram na ito, di ba ang relation, basta sinabi niya na one-to-one lang, eh ang function ay one-to-one lang din. Set of ordered pairs, sabi ng ng relation pala. Sabi ng relation, set of ordered pairs. Sabi din naman ng function, yes, set of ordered pairs din kami, kaya kami ay relation din. Pero, may sinasabi si function na kami ay set of ordered pairs, pero kami ay one-to-one lamang. May distinct sila na one-to-one lamang sila. Now, let's have the given relation represents the amount of gas in gallons and the distance traveled in miles from the amount of gas. Yan. Tulad nito, this is an example of table. Representation of function using table. Ang 10 gallon ay para sa 150 lamang na distance. 150 miles. Ang 16 galon na gas ay para sa 240 miles lamang. Ang 17 na galon na gas ay para sa 240 miles lamang. That is function. Hindi pwedeng sa 10 galon ay pwede din siya sa 240. At pwede din siya sa 150. Hindi po pwede. Okay, like the graph of relation and the mapping graph of relation, they are the same with this function. Yan, paras lang sila. Ang pinagkaiba lang talaga ay ang function ay may one-to-one coordinate. So, let's proceed to this one, the vertical line test. So, vertical line test is a test called can be used to determine if a relation is function. The vertical line test can state that the relation is a function if a vertical does not pass through more than one point on the graph of the relation. So, halimbawa, itong graph na to, di ba ang vertical ay mula sa taas pababa. Pag ganito ang vertical. Kaya vertical line test, dapat iisang point lang yung na-touch ng graph. Halimbawa ito, di ba may mga red lines dito. Yan, yung mga red lines na yan, yun yung vertical line test. Pagtatest natin.
So, ito nag-touch lang ng 1 point, ng 1 point, ng 1 point. Pag lahat sila nag-touch lang ng 1 point, ibig sabihin they are function or its graph is function. Halimbawa naman, ganito yung graph. Imagine nyo, nasa Cartesian plane ito. Ganito yung graph. Ay, wait lang. Ibahin natin. Ganito yung graph. Then, we are going to use vertical line test para malaman natin kung itong graph ba na ito ay function or not. So, ayan. Nag-touch siya sa 1, 2, 3. So, it means hindi na agad siya function kasi nga, dapat magta-touch lang siya more than, not more than 1 point. Dapat exactly 1 point lamang. So, ayun na ang ating vertical line test. Now, for our lesson 2, representation of function. So, dependent and independent variables. This is statement. Para ma-shortcut itong statement na to, i-explain ko na lang sa inyo ng mabilisan para mas maintindihan nyo kasi hindi masyadong maintindihan kapag binasa pa natin ng isa-isa pa. So, ang ibig sabihin ng dependent at independent variable, pag sinabing dependent, siya yung nakadepende from the word itself. Nakadepende siya sa independent variable. Parang, ang dependent variable ay ang magiging intercept natin or x-axis. Ang independent variable naman ay ang y. Or baliktad ako. Wait lang ha. Yan. Dependent variable is depend on the independent variables. Yan. The x values is considered the independent variable. Oh, yun. Baliktad nga ako. Yan. Ulitin ko ang x values are the independent. Sila yung makapag-iisang variables. While the y values naman ang mga dependent. Na ang y value ay nakadepende sa value ni x. Kaya sila dependent variables. So, this example, every summer vacation, Ryan reads a Wattpad during the leisure time. He spent the same amount of time reading every day. The number of hours he spent reading every day determines how many days it will take him to finish the book. So, ang age natin ay the number of hours Ryan spent reading every day. And D is the number of days it will take Ryan to finish reading. Now, which of the variable is independent and which is the dependent? Okay. The dependent is the number of days it will take Ryan to finish reading. Reading is, yan, the dependent nga ito. Ang independent naman ay the number of hours Ryan spent reading every day. Every day. So, bakit naging dependent itong number of days it will take Ryan to finish reading? Kasi nakadepende siya sa oras kung ilang oras mag-i-spend si Ryan ng pagmabasa. Ayan. Para matapos niya yung reading, nakadepende siya sa guguguling oras ni Ryan sa pagbabasa. Yan, parang ano ba siya, connected. Bigyan natin siya ng scenario. Okay, bigyan natin siya ng scenario, ang dependent at independent para mas maunawaan niyo bago tayo mag-proceed sa lesson 3. So, pag sinabing independent, halimbawa, nagbasa ka, ay nagsagot ka ng module mo. Nakadepende ang sipag mo sa magagawa mong module. Halimbawa, tinamad ka. Ibig sabihin, ang independent ay yung sarili mong pagpupursige. Ang ating dependent ay dun sa kalalabasang resulta. Kung matatapos mo ba yung module o hindi. Now, let's proceed for our lesson 3.
Linear function. Linear function is defined by f of x is equals to mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. M and B is the element of real numbers and M is not equal to 0. The degree of the function is 1 and its graph is line. So kapag rinap natin ang linear function, siya ay isang straight lang na line. At ang kanyang exponent ay 1 lamang. 1. So let's have this illustrative example number 1. So is the function f defined by f of x is equals to 2x equals 3, a linear function? If determine the slope m and the y-intercept b. So, hindi to equal, ito I plus. So, the answer is yes, the function f defined by is a linear function. Bakit siya sinabing linear function? Kasi kung mapapansin nyo, ang exponent nitong x ay 1. Kapag wala siyang exponent, ibig sabihin automatic na may 1 dun ha, may invisible 1. Dito may invisible 1. Kapag ganun, kung ang highest degree ng exponent ay 1, ibig sabihin siya ay linear function. Yan. Sa illustrative example number 2 naman, is the function defined by g of x is equals to negative x, a linear function? Ang sagot pa rin ay yes, kasi ang highest degree ay 1. Let's have the illustrative example number 3. So, ito daw ba ay linear function? So, what is the highest degree? Ayun, 2. 2 yung exponent na pinakamalaki niya. Ibig sabihin, this is not a linear function. Kasi, kapag 2 yung pinakamalaki, siya ay tinatawag nating quadratic function. Another illustrative example. Determine the values of function. Nasa na tayo? Determine the values of function f of x is equals to 2x minus 1 plus at x is equals to 3, 0, and 2. Give their meanings and ordered pairs. Yan. Kapag daw ang x natin ay negative 3, itong ating original form na linear function dito, papalitan natin yung x ng negative 3. Yan. F of negative 3 na. Itong 2, palitan natin yung x ng negative 3. 2 times negative 3 is negative 6 minus 1. Negative 6 minus 1 is negative 7, which means the value of f at x is equals to negative 3 is negative 7. So, ibig sabihin, kapag ang value ng x dito ay negative 3, ang value ay negative 7. Itong f of x nga pala, itong f of x ay equal din sa y. Ibig sabihin kapag nilagay natin siya sa ordered pair, di ba ang value ng x ay negative 3? Ito na siya. Ang value naman ng y ay negative 7. Yan. Kapag naman ang value ng x natin ay 0, papalitan lang natin siya ng yung x ng 0 katulad ng ginawa natin sa kapag ang value ay negative 3. So, 2 times 0 is 0. Matitira ay negative 1. So, ilagay natin siya sa ordered pair. Magiging 0 and negative 1. Now, if the x is 2, let's substitute 2 to the x. So, 2 times 2 is 4 minus 1. So, 3. Magiging, ilagay natin siya sa ordered pair. So, magiging 2 and 3. So, madali lang namang mag-substitute ng given value sa function. So, kapag naman siya ay nilagay or ginap, gagraph natin siya, no? Dito. Lahat ng mga nakuha nating value ng x and y ay ipaplat lang natin dito sa points or sa Cartesian plane. Negative 3, hanapin natin ang negative 3.
So ito, sa tapat niya ay negative 7. So dito dapat 0 and negative 1. Then 2 and 3. So this implies that the graph of a function f will pass through the points yan. Sila ay magpapass through these points. Okay? Now, with the use of table of values of x and y, the function can be graphed as shown below. Now, let's have the graph of linear equation. A linear function can be described by its equation either in the form y equals mx plus b or ax plus by equals c. A linear equation can also be described by its graph. Graphing linear equation can be done using any of the four methods. So these are the methods: using 2 points, using x and y intercept, using slope and y intercept, and using the slope and point. Yeah. Unahin natin yung using 2 points. One method of graphing a linear equation is using 2 points. In geometry, we learned that 2 points determine a line. Since the graph of the linear equation is line, thus 2 points are enough to draw graph of a linear equation. Yan. Since naman ang graph ng ating linear equation ay straight lamang, pwede na daw ang 2 points. Ayan, punta tayo dito sa taas. Graph the function y is equals to 2x plus 1. You may assign two values of x, say 0 and 1. Yan, mag-estimate kayo kung ano bang value na pwedeng ilagay sa x. Kasi nga 'di ba, independent variable ang x natin. Kaya it's either any number from the number line, pwede niyong ilagay yung value. Pwede niyong palitan yung x. To, ginamit natin dito ay 0. So, dito, 2 times 0 is 0 plus 1. Ang ating y dito ay 1. Isa pa, ang gagamitin natin isa ay 1. 2 times 1 is 2 plus 1. So, meron tayong dalawang value ng y, which is 1 and 3. So, kapag nilagay natin siya sa coordinate, yung isa nating value ay 0 and 1 and 1 and 3. Yan, pwede yung ganyang method. Using x-intercept and y-intercept naman. Secondly, linear equation can be graphed by using x-intercept and y-intercept b. The x and y-intercept of the line could represent 2 points which are a, 0, and 0b. Thus, the intercept are enough to graph the linear equation. Yan. Pare-paras lang sila ng kalalabasan kapag kung alin man yung gagamitin natin dito. Halos ang pinakang ano natin ay ang substitution. Kailangan marunong tayong mag-substitute ng mga given values. So, for our activity 1, madali lang naman. Lalagay nyo lang, ito ay may connection sa ating function and relation. Lalagay nyo kung alin dyan ang mga utensils, school supplies, and gadget. For our activity 2, suppose that your father is engineer in a private company. He earns 100 per hour and he works 7 days in a week. So this is the description. Given a diagram and table, you will be able to learn how to make a set of ordered pairs. Now you're going to describe the different ways in representing a relation and set of ordered pairs formed below. Solve an income of your father. So sa 2 hours, ang income ng iyong father ay 200 pesos. Sa 4 hours kaya, ilan? Kasi dito, 1 hour per hour. Pag sinabi per hour, 1 hour yun. 100 pesos kasi per hour eh. Ay 2 oras. Kaya naging 200. Paano kaya pag 4, 5, 7, 9,
11 and 12 hours siyang nagtrabaho. Ano kaya yung mga katumbas na halaga ng kanyang income? Yan. Pwede din siyang ilagay through this diagram, graphing, and ordered pairs. And for the activity 3, you're going to do as directed. State the domain of the function. Alamin nyo dito kung ano ang domain and range. So para malaman ang domain and range, sabi nga, ang x ay ang ating dependent variable. Pwede kayong maglagay dito ng mga value ng x sa ating number line. Estimated value of x sa ating number line. Any number, itatest nyo. Ano po. So that's all for this video. I hope you will answer your module and pass it on time. Thank you so much.